Milyon-milyong halaga ng paputok at tone-toneladang kontrabandong sibuyas ang nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. Kumpiskado pati mamahaling sasakyan na nakarehistro bilang cargo truck. Nakatutok si Jiggy Manicad. Sa tatlong magkakaiwalay na pagkakataon, tatlong klase ng kontrabando sinubukang palusutin ng mga smuggler sa Manila International Container Port. Tone-toneladang sibuyas ang nakumpiska ng mga tauhan ng customs matapos na matimbrehan ng mga otoridad. Ang unang shipment, 3 beses na palang nagamit ang import permit. Ang ikalawa, idineklara lamang na spices at ibiniyay mula Cagayan de Oro, papasok ng Maynila. Ang ikatlong shipment ng sibuyas ay idineklarang mga kamatis. Yung onions, declared as onions, pero walang import permit. Sa karatig na warehouse naman, kumpiskado rin ang iba't ibang klase ng paputok na nagkakahalaga ng may 12 milyong piso. Deklarado mga tissue, shower curtain at switch ng ilaw ang kargamentong sakay ng 4 na container. Pinakauling Mercedes-Benz S500 na ito mula Davao. Nasa mahigit 700,000 piso lamang ang declared value nito at ang rehistro at plakang gamit nito ay hindi para sa kotse kundi sa isang cargo truck. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Customs sa source at pagbabagsakan sana ng mga kontrabando habang ikinakasa na rin ang kaukulang kaso laban sa mga smuggler. Alam naman natin yung epekto ng murang mga ganyan sa mga merkado and lalong-lalo na sa mga farmers natin, yung mga growers. So itong mga onions na ito, i-condemn yan at talaga sisirain, ililibing na lang. Yung mga fireworks naman, i-turn over natin sa Camp Crame. And then yung iba pa na pwedeng i-bidding after a certain process, i-bid para maging additional revenue for the government. They will be charged accordingly before the Office of the Department of Justice. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Wala pang 2 linggo ang Fire Prevention Month pero ang naitalang bilang ng sunog sa Metro Manila mahigit 30 na. Sa Quezon City, isang bahay ang nasunog. Hindi nadamay ilang katabing bahay dahil po sa firewall sa pagitan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nabalot na makapal ng usok ang compound nito sa Talayan Village sa Quezon City. Maya-maya pa, naglalagablag na ang apoy. Kwento ng may-ari ng bahay na si Patricia Lim. Sinubukan pa raw nilang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero hindi na raw ito kinaya. Hindi madala eh. Hindi na kaya na. Kasi pag yan, lakas na eh. Hindi na yung tumakbo kami, nagtawag kami sa Talayan ng bombero. Wala naman daw tao sa nasunog na bahay na nagsisilbi lang nilang imbakan ng mga supply gaya ng mga delata at mga lumang appliances. Ilang minuto lang ang lumipas, natupok na ito. Electrical failure, electrical overload. So far, wala pa naman tayong pwedeng i-roll out. Swerte namang hindi nadamay ang ilang katabing bahay dahil na rin sa firewall na siyang humarang sa pagkalat ng apoy. Muling pinapaalalahanan ng BFP ang publiko sa kahalagaan ng firewall, lalo na pag dikit-dikit ang mga bahay o establishmento. Ang firewall ay napakahalaga ho niyan. Ito'y isang bagay na magpo-protect yan na hindi mag-spread ang apoy. Kapag nagkaroon ng sunog, ito'y nagiging parang stopper at hindi na nag-spread. At dahil critical ang unang 5 minuto ng sunog, mas mainam na may fire extinguisher ang ating mga bahay. Alamin ang numero ng pinakamalapit na fire station sa inyo o di kaya tumawag sa emergency hotline ng BFP-NCR sa 729-5166. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. 5 naman ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Lapu-Lapu at Cebu City mula nitong Sabado. Nakatutok si Nico Sireno ng GMA Cebu. Ginising ng sunog ang mga naninirahan sa Camellia Subdivision Phase 1 sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City alas 6:30 kaninang umaga. Hindi na nakaalis ng buhay mula sa kanilang nagliliyab na bahay ang magmadrasta na sina Belia Veloso, 76, asawa ng isang kolumnista at dating hepe ng Cebu City Medical Center at anak nitong si Jewel Cueme, 32 anyos, na isang special child. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa silid mismo ng mag-ina na nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ayon sa manugang ni Belia na si Inocencio Cueme, 5 silang lahat na natutulog sa nasabing bahay nang magsimula ang sunog.
nagising lang daw sila dahil sa walang humpay na tahol ng mga aso. Ibawan man siya nga, gusto kayo, iya itong luwason yun. Umabot sa 250,000 piso ang pinsala ng sunog na hinihinalang nagsimula sa bentilador na naiwang nakasaksak. Galisod yun. About the person mismo kay dagang kayo mga wire na gasag sa area. Motong dili man na mo po pwedeng kuridason kay ang kuan basing niya po electrical tong uban na po yung madisgrasya ng dool asa tungod. 3 naman ang namatay habang 3 iba pa ang sugatan sa sunog sa Upper Lucimba, Barangay Pardo, Cebu City nitong Sabado. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog at aabot sa 22 na kabahayan ang natupok. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa gilid ng isang lumang rattan factory. Ang mga nasawi ay kinikilalang sina Rafael James Dolalia, 6 anyos, Rosalie Tagacanao, 35 anyos, at Esperanza Aberion, 75 anyos. Aabot naman sa 300,000 piso ang pinsala sa kabahayan na natupok ng apoy. Hindi pa kasali dito ang 4 na sasakyan na nadali rin sa sunog. 2 maghiwalay na sunog naman ang naganap kahapon sa Barangay Lahog at Barangay Kiyot sa Cebu City. Mapalad na walang nasawi at nasaktan pero 6 na bahay ang natupok. Sa pag-obserba ng Fire Prevention Month, aabot na sa 11 ang naitalang sunog sa Cebu City pa lamang habang 3 naman ang naitalang sunog sa Lapu-Lapu City. Mula rito sa Cebu City, Nico Sereno, Nakatutok, 24 oras. Karahasan na naman sa isang taga-media, pinagbabaril kagabi ang isang reporter na nakabase sa Malacanang. Maswerteng nakaligtas ang biktima kahit tinamaan ng 7 bala. Paniwala ng kanyang asawa may kinalaman sa trabaho at iligal na droga ang pamamaril sa kanyang kabiyak. Nakatutok si Maria Bulaklak, Ausen. Conscious pero nanatiling unstable sa intensive care unit ng Pasig City General Hospital ang 42 anyos na mamamahayag na si Fernan Angeles, Malacanang beat reporter ng The Daily Tribune. Matapos magtamo ng 7 tama ng bala ng baril sa kanyang 2 braso, hita at siya na tumagos pa sa likod alas 10 kagabi. Dito sa isang tindahan sa Evangelista Compound sakop ng Barangay Palatio, bumagsak matapos pagbabarilin si Angeles. Kita pa ang mga tama ng bala sa ilang bahagi ng tindahan. Bago raw pagbabarilin si Fernan, binugbog muna ito. Kasi binugbog muna siya tapos pinali yung braso niya bago siya pinaril. Ibig sabihin hindi lang isang tao, diba? Oo. Tinanong-tanong yung mga kapitbahay, ang sabi sa amin, nanggaling sa labas, sa bulante dun sa kabila, nanakbo, papunta rito sa Villa Evangelista ng Palatio. So, dun na inabutan na tumimbwang siya. Nasa loob kami ng bahay, tulog na nga kami. Hindi namin alam. Basta tao lang nakita namin, nakabulog ta, wala na. Pero kilala niyo ba yun? Hindi. Hindi namin kilala. Ayon kay Gemma, posibleng may kinalaman sa trabaho ng asawa ang dahilan ng pagbaril dito. Kagabi, ibinilong sa kanya ni Fernan ang taong nasa likod ng pamamaril. Somehow work related kasi he's trying to blame Fernan for something, for some incident na nangyari sa kanya. Leakage daw from Fernan. Sabi ko, sino nag-name drop ng pangalan ni Fernan? Thinking that he is someone from our line journalist. So, malamang, hindi ko pwedeng angle kasi komplikado. May influensya itong taong ito. I wouldn't say influence is the right word. But somehow, he can make things possible. Politika, negosyante. No, negative. Business, but in a very complicated matter ba? Narinig kami kanina mag-drug-related issue. I wouldn't say that on my husband's part is drug-related, but on that person's part, yun ang igiligid na parang he would want to put the blame to my husband. Sa 22 taon daw nitong pagiging mamamahayag, nagpakita ng katapangan si Fernan. Gayunman, wala raw itong naikwento sa asawa na may threat ito sa kanyang buhay. Wala siyang kasalanan, diba? Yung maraming nakakita, kaya sabi ko, kung sino yung nakakita talaga, kahit isang tao lang from that place, hindi naman hayaang may ganyan tao na lagi nilang papatay niya sa lugar. Kasi yung mga asawa katulad ko, kawawa naman, kung sa inyo mangyari yun, diba? Sana lang, kahit hindi na kayo magpakilala, i-testify nyo lang talagang yung sinabi ng asawa ko, siya talaga. Kasi ang sakit kapag kayo yung nabili sa posisyon. Hindi ko
Bagaman naoperahan na kaninang umaga, meron pang isang balang natira sa kanyang likod na lumusot mula sa kanyang tiyan. Dahil 2 litro ng dugo ang nawala sa biktima, nangangailangan ito ng type B positive na dugo. Hinihinalang kalibre 45 na baril ang ginamit sa kanya. Naglaan naman ng 100,000 pisong pabuya na ang National Press Club para sa makareresolba ng kaso. Maria Bulaklak, Ausente, Nakatutok, 24 Oras. Kinondena naman ng The Daily Tribune ang pag-atake sa reporter nilang si Fernan Angeles. Inaasahan daw nilang agarang pagkilos ng pulisya para madakip ang mga salarin.